asking on behalf na po ako ng Senate reporters in relation po to Sandra's question. May we get the reaction or stand ng bawat po kandidato ng alyansa on FPRRD's arrest? Do you agree with what PBBM did? Inalaw yung pag-aresto? May mga negative response po na dapat hindi inalaw given the age and the health. Pwede pong malaman ang stand po ninyo. Okay, anyone from our senators? Walang tama o mali na response dyan eh. Alam mo, pinakamagandang response dyan eh sa not to respond. Kasi kahit anong sabihin mo dyan, merong mapipinta sa'yo eh. Ako sa akin, merong mas magandang issue na dapat talakayin natin. Ano sabi ng Supreme Court nung umaangal kami sa Senate na dapat kapag ang isang treaty binawi ng Pangulo, dapat i-ratify din ng Senado muna. Dahil ni-ratify nila for confirmation eh. Naniniwala kami noon, nung nasa Senado ako, lalo na nung Senate President ako, na dapat pagka ni-ratify namin at gusto natin bumitaw, dapat kami rin ang bibitaw. Ganon yung thinking ko. Ako, mas magandang kontrobersya pag-usapan yan eh, kaysa dito sa tinatanong ninyo eh. Mas issue yan. Kasi before, if you will recall, President Duterte recalled us from the BFA. Naalala niyo yun? Di ba? Tapos kami, may mga nag-file sa amin ng mga senador, nag-file sa Supreme Court may tawag dun eh. Ano may tawag natin dun? Declaratory relief. Di ba? Kung tama o hindi, na dapat ba ay i-ratify mo na namin. Kami nag-approve ng BFA. Di kami rin dapat nabubunot. Yan ang sinasabi namin. Later on, what happened was the Supreme Court dismissed. Bakit? Binawi ni President Duterte. Binawi niya yung withdrawal. Remember? Ngayon naman, ito, nakabitin yan. Kine-question din namin yung ICC dati nung nandun pa ako eh. Yung pagkaka-withdraw ng Presidente. Yung ba, dapat ang Senado mag-withdraw? Or hindi? Hindi ata dinesisyon na ng Supreme Court, if I recall it right now. Medyo maganda pa naman ang memorya ko. Dinismiss because of some issue. Or parang, I don't recall the exact decision, pero alam ko, tinake up namin yun eh. So, as of now, yan ang magandang pag-usapan pa. Sapagkat wala naman tayo magagawa doon sa issue na tinatanong ninyo eh. Ano yan eh, no win perspective yan, I assure you. But sirs and ma'am, tingin nyo ba may epekto sa inyong kandidatura yung nangyaring pag-aresto kay FPRRD, knowing that many Duterte supporters frowned upon it and you are admin bets? So may effect ba yan sa inyong pangangampanya, sa inyong kandidatura? I think sinagot ko na kanina, no, na sabi ko, I'll be very honest, may epekto talaga. Kasi hindi na maikakaila na marami rin siyang supporters, especially in Mindanao and even in the Visayas. So, meron. Actually. Ngayon, ang tanong mo kung mali o tama, only time will tell. Hindi yan masasagot ngayon. Yung history books na magsasabi dyan, saka palang malalaman niya kung tama o mali pagdating ng takdang panahon. Yung takdang panahon na yon, hindi ngayon. Isa pa po, lumulutang din po ngayon yung sinasabing kailangan na po natin bumalik sa ICC after what happened. Especially the lawyers po. And sir, of course. Ako personally to, opinion, na sagot ko na rito dati. Yung International Criminal Court is the global court for the powerless, meaning court of last resort. Yung kanilang general jurisdiction, ito yung nagdi-deal sa mga war crimes, genocide, crimes against humanity. Doon nakapokus yung kanilang jurisdiction. And halimbawang ma-invade tayo ng ibang bansa, without referring to any particular country. Baka kung hindi tayo membro
hindi tayo makasik ng redress o hindi tayo makapag-complain kasi hindi tayo recognize kung sakali mayroong mga war crimes na nakomit dito, nung bansang, hypothetical ito na mag-i-invade. So, ako ang personal opinion ko, we should rejoin. And I limit my answer to my personal opinion na sabi ko nga, Global Court for the Powerless. No? Ito yung universally abhorred crimes committed against a group of people. Binanggit ko na, genocide, and so forth and so on. So, yon, very strong ang ano ko rito, we should rejoin. Other senators po, other senatorial candidates po. Thank you. Siguro po, going back to your previous question and relating it to the previous answers, I, as a member of this, as a member of the Senate right now, I would have to personally commend our embassy in The Hague for the efforts done and for following the mandate of the Vienna Convention on Consular Relations by providing the necessary assistance to President Duterte. Tama po yun. Trabaho po yun. Kahit sinong Pilipino, tulungan nila. On a personal note, tayo po ay nalungkot din. Tayo po ay nag-alay din ng dasal. Hindi lang para kay Presidente Duterte, kundi sa bansang Pilipinas. Third, as a lawyer, and I'm sure the former president has his own legal team, there are avenues to be pursued. They can invoke Article 60 of the Rome Statute that can provide an interim release pending trial. Bahala na yung abogado niya. So yan naman po ay may mga paraan kung pwedeng nakalagay po doon na pag may iedad na o may sakit, pwedeng i-house arrest sa The Hague. So yun po ay yung on the legal side. But all of this, including your second question, would have to be tackled by the 20th Congress kasi kakailanganin din ng ratification ng Senado kung kailangan bumalik sa ICC. Yun lang po siguro ang position ko doon. Thank you, sir. Sen. Tulfo po. Sa akin siguro, definitely, there should be public consultation. To start with, yung ating mga mambabatas, mga district, lawmakers, senators, before we have to talk about it, tackle it, para we can hear the clamor of the public. Sino ba may gusto, sino hindi, so that we would know. Mahirap lang po. Actually, we are representatives of the people, so we want to hear their voices. Pangalawa ho, yung epekto you were asking kanina, I really don't know. Maybe. So we have to look siguro at towards the end of this month. Lastly, marami yung chatter sa social media. Nakita mo yung pros and cons, yung mga pro-Duterte, yung kontra Duterte. Nag-aaway-away sa social media. Masasabi ko lamang ho, and then, the former president is still a Filipino, di po ba? So, dapat ho, bigyan pa rin siya ng tulong ng gobyerno natin ng accord them all the legal means, lahat ng kailangan. Kung dadalhin yung pamilya sa abroad, dinadala ng gobyerno natin, ng OWA, ng DFA. So why shouldn't we still accord the same treatment to this person? Pangalawa po, the point is, sabi na rin ng ICC, former President Rodrigo Duterte remains innocent until proven guilty. Unfortunately, may nababasa po ako sa social media na tama lang yan, etc. Doon ho nag-aaway yung dalawang grupo. Pero kung ako ang tatanungin mo, let justice takes its due course. Kailangan natin yung korte, wag ho tayo sa atin. Noong panahon ng COVID, lahat naging doktor. Nung bumagsak po yung tulay sa Nabangan, lahat naging engineer. Ngayon naman ho, lahat attorney. Lahat
lahat naman ho tayo ay mga miron. Huwag ho natin yung opinion natin, ilagay natin sa social media, this and that, kasi ang problema ho, lalong nagugulo. Huwag na ho natin dagdagan yung problema na bayan. Besides, ang problema po na ito is just part of Philippine politics, political problem po to issue. We have other problems. We have economic problems, we have healthcare problems, we have corruption problems that we have to deal now. So siguro, yun nga, ulitin ko po manhid lang siguro yung na hindi po kami apektado dun sa mga nangyari recently. Marami pong nagbabatikos, marami yung nagsasabi, ay, hindi kita boto kasi nasa alyansa ka. I think, isa lang naman po lahat ang gusto natin. Lahat tayong gusto natin hustisya. And I believe that the ICC is the right avenue. Be impartial, will be fair. Kung ano man po ang magiging decision ng ICC, matagal pa yan mangyayari bago magkaroon ng desisyon. It is something that we expect to be fair. Kasi hindi natin kayang impluwensyahan ang ICC. Hindi yan kayang impluwensyahan ng kahit sino man, masalo na dito sa Pilipinas. I think we have to trust the ICC, we have to trust the process. So again, going back to the question, kung tama po ba yung pag-aresto, it is not for us to say because it is a legal question. Kung tama ba o hindi. Hindi po para sa mga senatorial candidates ang sumagot ng tanong na yon. But I'm hoping naman po sa lahat po ng mga botante, go beyond whether we are pro-Marcos or we are pro-Duterte. What do we stand for? Kami. Ano ba ang what do we bring to the table? Ano ba ang tinatayuan namin? Hindi ho po pwedeng, kasi nakadikit ka dito. Ayaw ko sa'yo. It reminds me of nung RH bill. It's either you are pro-RH or you are pro-life. Parang ganun yung nangyari nung sa RH bill nung 2000, nung dinidinig yung RH bill. It is beyond that. Hindi naman ho kami, yes, we are part of the administration, but we are individuals in a group. So sana naman po dun sa mga botante, we're not talking about kung pro-Marcos ka ba o pro-Duterte ka, kung pink ka ba, kung dilaw ka ba, kung green ka ba, kung red ka ba. At the end of the day, ang gusto po natin, tama po nga si Sen. Erwin, ano ba ang pwede naming ibigay sa mga kababayan po natin? Wag ho masyadong simplistic yung explanation kung bakit iboboto ko to kasi kung ano man ang kulay niya. So yun yung sana ang mensahe para sa lahat ng medyo mainit kasi yung mainit ang mga ulo ng mga tao. Pero sana bigyan natin ng pagkakataon yung ICC na alam naman natin na magiging patas. Para hindi naman nga sinasabi na guilty siya. Kaya nga may proseso, kaya nga may trial. So bigyan natin yun ng pagkakataon. I apologize for being late. Okay, tinanong ko ho kung ano yung huling katanungan. Siguro it's about the current issue that is nangyayari po sa ating bansa ngayon. Gusto ko lang ipaliwanag sa ating mga kababayan na ang ating gobyerno ay tatlong haligi. No? Nakabase ito sa tatlong haligi. Kung tatanggalin mo isang haligi nito, babaksak ang gobyerno. Anong haligi yun? Ang tigagawa ng batas. This is the legislature, ang Kongreso, ang Senado, ang Konseho, Provincial Board Member, etc. Pagkatapos, ang tiga-implementa ng batas, ang Presidente, ang Gobernador, ang Mayor, etc., si Kapitan. At kung nakakagulo yung dalawa, kung nakakagulo, may pangatlong haligi. Ano yun? Ang Hudikatura, ang Judge. Under the Constitution, they are co-equal branches of government. Co-equal. It makes sure na kung anong gulo nangyayari ngayon, at the end of the day, there is a process.
At ang prosesong yan, at the end of the day, ang judiciary ang maghuhusga whether tama ito o hindi. Nasa ganung ang ating bansa ay nasa ganung katayuan na po, mga kababayan. In fact, kung hindi ako nakakamali, marami na ho nag-file ng kaso about the Supreme Court. 3 issues or 4 issues ni-raise lahat ngayon. And as I am talking right now, ito'y nililitis ng Korte Suprema, pinakikinggan, and anything we say will be sub judice. Ang sa akin lang, I know emotions are so high right now, but let's believe in the process of our government, of our Constitution. Pabayaan po natin maghusga ang Supreme Court po rito. That is my take on that. Pangalawa, apektado ba kami? Well, personally, I will say yes. Because right now, it's an emotional issue. Pero sana, let's not focus on the fact that kami rito ay tumatakbo for a senatorial position. Ang gagawa ng polisiya, programa for the next 6 years for our country. Sana tingnan natin ang programa nila Latag. No? Na ibibigay po natin. Because at stake, it's really the future of our country. Yun lang po. Magandang hapon po.